Bagong pakulo na naman ba ito ng mga INC 1914? Ang pumasok sila sa ating kapilya at mamimigay ng kanilang pasugo magazine. Abay, pinipilit pa talaga ang kanilang mga pasugo sa ating simbahan. Ano po? Pero alam niyo po kung ano po ang first impression ko sa larawan na ito? Ang kahawig niya, ang larawan ng Immaculate Conception. Ang larawan ni Maria na nasa paanan niya, ang ahas na siyang dyablo. At sa larawan na ito, merong imahe ni Maria at nasa paanan niya naman ang imahe ni Felix Manalo. You see? Parang pinapatunayan pa nga ng INC Troll na ito na kahit anong gawin nila, hanggang sa paanan na lang sila ng ating mahal na Inang Maria, na nagpapahiwatig na hindi pa rin mananaig ang mga gawa ng dyablo sa katotohanan. Diba? May kasabihan nga po, Mary will crush the head of the serpent, na may batayan rin sa Genesis 3:15. Kahit kailan ay walang kapanalunan po ang ahas na ito. Bakit po? Kung babalikan po natin ang naging salaysay po sa Revelation chapter 12 verse 8 to 9, ito po ang ating mababasa. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Ang ginawa sa ahas na ito ay itinapon. Dahil sabi nga, ang ahas na ito ay nandaraya sa buong sanlibutan. Kaya huwag po kayong padaya sa mga ganitong aklat na nagpapanggap lamang na parang nasa kay Kristo pero 1914 lamang itinatag at itinatag pa ito ng sinasabi nilang anghel pero siya pala ay matandang ahas na sinasabi sa ebanghelyo. At katakot-takot ang maaaring gawin nila sa kanilang mga maluloko. Sinasabi nga po sa Revelation 12:12, ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat matinding puot ng dyablo ay babagsak sa inyo. Kaya mag-ingat po tayo at huwag padaya sa mga ganitong pakulo ng kaybayo natin sa pananampalataya. Mas patatagin pa natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasama po natin ang kanyang inang Maria upang protektahan po tayo sa kapangyarihan ng ahas na siyang dyablo. So ayan po mga curious, laging tandaan na hindi po tayo pababayaan ng Diyos na madaig ng ating mga kaaway na siyang dyablo. Ibinigay niya sa atin ang kanyang ina upang pangalagaan tayo at tulungan tayo na madaig ang mga masasamang layunin ng ating mga kaaway. Kaya maging matatag na isang Katoliko sa salita at sa gawa at maaari niyo rin po itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na po para sa inyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello po, ako po si Mr. 721 Catholic, isa pong miyembro po ng Punto per Punto. At inanyahan ko po kayong suportahan po yung Facebook page at saka YouTube channel na Mr. Curious Catholic. At dahil po doon, marami po tayong matutunan sa kaniyang mga content. Ayan po. Please like, subscribe, Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig.